What's up mga kaberks? Good morning mga kaberks. Ito yung ulam namin kagabi, hindi namin nakain kasi nakatulog kami. I-preheat ko lang to. I-re-refry ko ulit tapos may kukwento ko sa inyo mga kaberks. Wait lang. Medyo maingay lang yung ating background. Kasi yung exhaust fan binuksan ko dahil nagpapainit na ako. Kararating ko lang galing work mga kaberks. Alam nyo ba, pagbukas ko ng pintuan, ito yung nakita ko. Sulat. Sulat galing sa kapitbahay, hindi namin alam kung sino sa mga kapitbahay na yan ang naglagay nito sa loob ng pintuan namin. Kasi yung pintuan namin dyan mayroong hulugan ng sulat. Alam niyo ba kung anong laman nito? Alam niyo ba kung anong content ng sulat na to? Nagrereklamo siya mga kaberks. Nagrereklamo siya, sabi niya, meron daw maingay dito sa loob ng bahay. Basahin ko mga kaberks ha. Is that buzzing sound coming from your apartment? Sabi niya ganyan. This has been going on and off from time to time. This morning, it started after 4 a.m. and it goes on for several minutes. Between times getting quiet and then buzzing starts again. Sabi niya ganon. So sometimes, this goes on and off for hours. Even on weekends. I can't sleep when the buzzing starts and I need my sleep at night to keep up in my work. If this still continues, I have to make a complaint to building society. This is unbearable. So gusto niya magreklamo sa official dito ng homeowners. Wait. Niluluto ko kasi yung palaman ng siopaw. So, ganito mga kaberks, no? Nagtataka kami. Ano yung sinasabi niyang buzzing daw ng 4 a.m.? Kasi mga kaberks, pinag-iisipan namin, sinend ko kay Kiro tong picture na to. And then, si Ring nandito kasi wala siyang pasok ngayon sa school. Si Sam nasa school na. So, magto-12 na ng tanghali. Mga kaberks, gumigising kami ni Kiro ng 4 a.m. or 4:30 in the morning. Maliligo kami, and then 5 a.m. aalis na kami. Hatid ako ni Kiro dun sa area na malayo ko. Yung malayong trabaho ko. So, nagtataka kami, anong buzzing ang sinasabi niya? At eto pa mga kaberks ha, walang address, walang return address kung sino sa mga kapitbahay ang nagre-reklamo. Kung 4 a.m., 4:30 in the morning, tulog pa ang mga bata. Tulog pa si Ring niyan, tulog pa si Sam niyan. Kasi ang pasok ni Sam is 8:30 in the morning, si Ring 7 in the morning. So, pag alis namin ni Kiro ng 5:30 or 5 in the morning, tulog pa sila. Iniisip namin, kung buzzing ang sinasabi niya, malamang sa malamang, yung alarm clock, yung cellphone namin na nag-a-alarm. Pero imposible mga kaberks. Kasi hindi mo yan maririnig sa labas. Naka-double door. At saka yung mga pintuan dito is naka-design para hindi mo marinig yung kapitbahay mo. Unless na lang, kung sobrang tahimik at malakas ang tugtog mo at yung gabi na. Eh dito sa patakaran dito sa Finland mga kaberks, sa mga ganitong unit, maliban na lang sa mga nakahiwalay ang bahay gaya ng kaila Chris, kasi nakasingle yun, and then pero sa kanil kaila Chris, ang bahay nila hindi dinig yung ingay sa loob ng bahay kahit magpatugtog ka pa
Tapos, sabi kong ganyan, nag-uusap kami ni Kero. Anong ingay ang narinig niya ngayong umaga? Oo, nagbablog ako. So, ang ginawa namin, nag-experiment kami na Reng-Reng. Binuksan ko yung aking cellphone, inalarm ko ng full, nakatodo yung tawag nito, yung sound ng cellphone ko. Then, nandito ako sa may sala. Yung malakas na alarm talaga ng cellphone. Pinalabas ko sa Reng-Reng sa labas ng pintuan, nakasarado yung dalawang door, dalawa yung door namin, di ba? Naka-double door yun. Naririnig, sabi na rin, pero sobrang hina. Hindi para makaistorbo ng kapitbahay. And then, lumipat ako sa kwarto namin. Pero yung kwarto kasi namin, mga kaberks, may pintuan din yun. Pag natutulog kami, sinasarado ko din. So, hindi rin dinig. Ngayon, sabi ko, walang ibang paraan na maririnig nila yung ingay kung meron man. At saka madaling araw. Sabi kong ganyan, kung washing naman, hindi naman kami nagwa-washing ng madaling araw. At saka, kung washing machine or your dryer yon, edi sana, ganun din ang ibang bahay, naririnig din namin kung naglalabas sila. At saka, syempre, ang building na to, nakadesign to sa ingay. Di ba dati, yung sa washing machine nun, ang reklamo lang sa atin yung sa tubig. Anong tubig? Di ba nun kaya mo kami pinatigil dati sa washing machine kasi di ba may nag-notice sa atin na parang hindi pinapatay yung tubig. Ay, oo. Ano naman yun, iba na yun. Tubig naman yun, nagtataka sila. Kaya nga, pero bakit madaling araw? Pero walang nagre-reklamong na maingay. Oo. Madaling araw kasi minsan mga kaberks, kunwari papasok ako bago ako pumasok sa trabaho, magsasalang ako ng labahan. Ngayon, pinuntahan naman kami dito noon ng parang maintenance to check kasi nakita nila daw bakit daw madaling araw umiikot yung tubig namin. Siguro nagtataka sila bakit ganung oras may tumatakbo yung metro siguro ng tubig namin, which is pinaliwanag namin na sometimes naglalaba kami ng ganung oras. And then chinek lang naman nila yung bahay kung may leakage ng tubig. Wala naman sila nakita. So yun, sinabi namin na minsan naglalaba kami ng madaling araw. Tsaka kung sa washing yun or dryer, di sana ganun din sila naririnig namin. Wala naman. Dapat matagal lang may nagreklamo nun. Oh, tsaka dapat matagal 6 years na kami dito mga kaberks, magsi 7 years na kami. Ngayon lang kami naka-receive ng ganito. Tapos, ititreaten pa nila kami na magko-complain daw sila sa building society. Tapos, walang nakalagay na return address kung sino man ang nagsulat nito. Ngayon, kasi kami, never kaming naka-attend ni Kero dito ng election ng ang tawag nito ng official ng homeowners kasi nga busy kami sa trabaho. At ito pa mga kaberks, alam niyo ba kung ilang oras lang kami nag-i-stay sa bahay? Nag-i-stay lang kami dito para matulog at kumain. Pumapasok kami ng 5:30 in the morning, uuwi kami ng alas 10, isang oras lang kami 2 hours, let's say 2 hours. Magluluto ako, kakain kami ng tanghalian, then aalis na rin kami. Ang balik namin noon hating gabi na, 11 na ng gabi si Kero dumadating. Tapos matutulog lang kami almost 4 hours. So 6 hours lang kami nandito sa bahay para ireklamo kami na maingay do. May dumadagong doon or buzzing. Ngayon, kakausapin namin yung homeowners dito, yung official, para hanapin kung sino to. At para kausapin namin kung ano yung nirereklamo niya sa amin dito. Medyo nakaka-stress, di ba mga kaberks? Ganito sila dito kasi merong mga fins na actually hindi meron. Halos lahat sa kanila ay maselan sila. Kasi nga, di ba, gaya ng naikwento namin sa inyo. Itong building na to, 2 Pilipino lang kami dito na pamilya na nakatira. Itong building na to. Doon meron din. So yun, nakwento ko lang mga kaberks. Pinapunta ko sa baba, sa bulletin board doon sa baba para tignan kung sino yung official namin doon pwedeng makontak para hanapin. Kasi itong sulat na to nandito lang to sa
Ang hula na Reng, either sa baba, yung baba namin, or taas namin, or itong nasa tapat namin. Pero there's no way na marinig nila yung kung ano man nangyayari dito sa loob ng bahay. Maliban lang kung magpapatugtog ka ng as in malakas na malakas. Pero hindi kami nagpapatugtog ng madaling araw, mga kabarks. May nagpapatugtog ng malakas, pero bago mag-curfew. Oo, hindi kami pero hindi, sabi nito specific to mga kabarks ha. 4 a.m. in the morning, sabi niya dito saan na ba yan? Hindi naman na tayo nagbibideo. Ayan o. 4 a.m. in the morning. Ako masay mga kabarks. So bago pa siya magpunta sa official at mag-complain siya, kami ang hahanap sa kanya kung sino man siya. At gaano siya kasigurado na kami itong ano na to. Ito pa, may sinasabi siya dito, weekend daw. Ngayong weekend, tsaka nung last weekend, wala kami dito sa bahay. Nung nakaraang weekend, nandun kami sa Ikalin. Nung nakaraang weekend, nandun kami kay La Julie. Di ba nandun kay Tita Julie? Oh. Last weekend. Tsaka weekend, mga kaberks, let's say Saturday. Pag Saturday, itong mga to, tanghali na to nagigising eh. Minsan nga, umuwi kami ng, papasok din kami, ganun din ang pasok namin morning, no? And then, kakain kami ng tanghali. Pag uwi ko ng tanghali, tulog pa tong mga to. So, wala talaga mga kaberks. Hindi namin maintindihan. So, ito, ipapakita namin to sa official ng dito sa ano namin, community, sa homeowners, para magpapasama kami para hanapin tong may-ari ng sulat nito. Kasi wala nga siyang return address. Gusto nga namin kausapin ng personal, kunwari kakatokin namin, kung sigurado kaming ito sa tapat namin. Pero hindi namin alam kung sino So, yun lang mga kaberks, na ikwento ko lang. I-update namin kayo. So, maulan pa rin dito. As in, maulan talaga, lalakas ang hangin. I-update namin kayo kung ano yung mangyayari dyan sa sulat na yan. Na medyo nakaka-stress. 5 oras na nga lang kaming natutulog dito sa bahay sa loob ng 24 hours. 5 oras lang kaming nandito. 5 to 6 hours lang kaming nandito. Sasabihin ko yan sa may-ari ng sulat na yan. Nandito lang kami sa bahay para kumain at matulog. The rest nun, nasa trabaho kami. At yung mga bata ay nasa school. Ang pasok ni Sam is 8:30 hanggang 3 p.m. Pagdating niya sa bahay, actually, gumagala pa yan. Minsan Reng, lumalabas pa siya. Minsan 8 Umuwi siya ng 8 p.m. Pag uwi niya dito sa bahay, ihatid lang niya yung bag niya, then lalabas na naman yan, pupunta sa mga kaklase niya, gagala. Dito lang naman sa malapit lang dito kasi yung mga kaklase niya. Then uuwi yun ng 8 p.m. Pagdating ng 8 p.m., nakakatulog siya, no? Nakakatulog yun. Tapos nadadatnan ko siya, galing ako ng trabaho sa bangko. Pagdating ko dito, tulog siya. Tapos ito si Reng naman. Ang pasok mo ay 7, no? 6? 6 to 6 to 5:30 ang pasok niya sa school, dun sa OJT niya. Then natutulog din yan. Wala na nga kaming time magpatugtog mga kaberks. Di na nga kami nakakapag dito sa bahay. Kahit mag-movie marathon, hindi na nga. So, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niyang buzzing. Wala namang buzzing dito or kung ano man yan. Basta, Kung yung nasa baba natin yan, baka nagigising yan sa alarm natin kasi sabay-sabay yung alarm natin. pero imposible naman. Sa kapal ng pader na yan. Kasi ang hula namin na nagre-reklamo, either nasa taas namin sa baba, or ito lang. Malalaman namin yan. Basta gusto namin makausap yung may-ari nito. Yan. Ang may-ari ng sulat nito. Kasi naka-specific siya dito, 4 a.m. And it goes on several minutes, sabi niyang ganyan.
Ang hula namin yung alarm clock namin. Pero imposible naman. Maririnig niya ang aming alarm clock. So, yun lang mga ka-Berks. Ang laking gingerbread mga ka-Berks, oh. Ay, pero hindi yata siya edible. Hindi nga. Do not touch, do not enter. Siniset up pa lang nila. Ito. Para siyang gingerbread house. Siguro magkakaroon ng event dito sa gitna na to. So, ito sa Campi. Pasok na ako sa work ko mga ka-Berks. So, dito tayo. Papasok pa lang ako at see you later sa bahay pag natapos na akong magtrabaho kasi mamaya magagawa na naman ako ng show. Maaraw ngayon mga ka-Berks pero sobrang lamig. -4. Dito sa city -4. As in malamig talaga. Medyo okay yung weather ayun ng araw. So pasok muna ako mga ka-Berks. So ito mga ka-Berks. Sinirox ni Kiro yung letter. Ayan. At sinagot niya. Pinost namin dito sa aming bulletin board. Para kung sino man ang magmamayari ng sulat na yan. Kahit pumunta siya sa bahay at makikipag-usap kami. Dito kasi sa aming ito, walang nakalagay dito kung sino ang pwedeng kontakin namin. Ito kasi mga sa mga service kasi to. So, hahantayin namin yan kung sino man yan. 1 eternity later. Ang lakas ng ulan mga ka-Berks. Basa ako. Pangatlong araw na. Pang-apat na araw na. Simula nung nilagay ni Kiro dyan yung sagot niya doon sa sulat na na-receive namin sa bahay. Yung may naglaglag sa pinto. Ayan. Nawala na yung sulat dyan. Dyan nilagay ni Kiro yun. Naghahantay kami kung may pupunta ba sa bahay para doon sa sulat na yon. Pero hanggang ngayon, pangatlo o pang-apat na araw na simula nung nawala yon. Wala, hindi nagpunta sa bahay. Feeling namin hindi sa amin yung nirereklamo niya. Akala niya siguro sa bahay yung may naririnig siyang maingay, pero hindi. Siguro nag-aano lang din siya. Or baka akala niya hindi namin siya papansinin, gano'n. Yeah. Grabe. Basa ako. Wala kasi akong kapote. Ang lakas ng ulan mga ka-Berks.